Hey BLBC fam, we have been called to serve God and make disciples of all nations. Here at BLBC, we use our diverse gifts and skills for the glory of God's kingdom through different ministries. By joining a ministry, we can introduce more people to the gospel and bring them to a life with Jesus. Are you passionate about using music to draw people to worship? Join the music team. Want to use multimedia and technology to spread the word of God? You're welcome at the media team. Ready to give a warm smile and a guiding hand to church attendees? We're glad to have you at the ushering ministry. Express a heart of worship through dance and movement. Join the dance ministry. Love serving through food and hospitality? Nourish both body and soul with the kitchen ministry. Guide Christians in their walk with God by learning and sharing biblical truths. Come and be a part of the Christian education ministry. Work to support the church mission and operations through finances. Serve through the home office ministry. Join us and be a part of the change that God wants to bring to our community. Sign up for a ministry today. Hey there! Ready to walk in faith? You're not alone. Come and be a part of the church community by joining a cell group. In cell groups, we share lives, pray together, and encourage one another in our walk with Christ. Learn from fellow believers about who God is and how He is moving in our life. If you are not yet part of a cell group, we are happy to connect you. Ayan, good morning, church! Yan, pwede po ba tayong tumayong lahat? I know we're all excited to give praises to our Lord. Amen po ba? And this morning, before we start, pwede po bang umikot tayo sa ating hallway, sa ating worship hall? Yan, pwede po ba tayong umikot? Kamayan natin yung mga brothers and sisters natin. Ayan, ikot po tayo. This morning, punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng thanksgiving yung ating mga puso. So why don't we take this opportunity to give praise and worship sa ating Panginoon? I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. Shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. Now raise a banner. Oh, as my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. Rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. Now raise the banner. Oh, it's my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives.
mountaintop to see your kingdom come. Come on, church. My Redeemer lives. 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 My Redeemer. My Redeemer lives. 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 I give you praise for you deserve it. I give you praise for what you've done. I give you praise for you are able. I give you praise till I overcome. I give you praise when the sun is shining. I give you praise in the dark of night. I give you praise when the battle rages. I give you praise till it works out right. Shout out, the King is among us. God lives here in our praises. Shout out, the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. I give you praise for you deserve it. I give you praise for what you've done. I give you praise for you are able. I give you praise till I overcome. I give you praise when the sun is shining. I give you praise in the dark of night. I give you praise when the battle rages. I give you praise till it works out right. Shout out, the King is among us. God lives here in our praises. Shout out, the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Shout out, the King is among us. God lives here in our praises. Shout out, the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Heaven opens as we sing your praise. Angels join us as we praise your name. Heaven opens as we sing your praise. Angels join us as we praise your name. Shout out, the King is among us. God lives here in our praises. Shout out, the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Shout out, the King is among us. God lives here in our praises. Shout out, the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in everything. Yes, Lord, we worship you this day. This time naman po, why don't we offer our life to our God? And I know na madaming ginawang kabutihan si Lord sa buhay natin.
You, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. The goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. God, I live to worship you. All my life I offer you simple melodies of sacrifice. Open hands and open heart, you're the only one I want. Presence is my treasure, my delight.
everything I seek, so much more than anything, to dwell within your house for all my days. Knowing you is everything, so I'll let go of lesser things. You alone are worthy of my praise. So stir in me a passion for your name. Fall like rain, Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall down. So fall like rain. Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall down. May I never lose a wonder of your presence. May I always stand in awe of who you are. The beauty and the gift of your friendship is unlike anything I've ever known. May I never lose the wonder of your presence. May I always stand in awe of who you are. The beauty and the gift of your friendship is unlike anything I've ever known. So fall like rain, Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall down. So fall like rain. Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall. May I never lose the wonder of your presence. May I always stand in awe of who you are. The beauty and the gift of your friendship is unlike anything I've ever known. May I never lose the wonder of your presence. May I always stand in awe of who you are. The beauty and the gift of your friendship is unlike anything I've ever known. Fall like rain, Holy Spirit, fall like rain. Holy Spirit, have your way. Let your glory fall down. Let your glory fall down.
we are forever thankful, O God, sa inyong kadakilaan. Thank you, O God, sa pagsama sa amin, O God, palagi. And thank you, O God, dahil hindi mo kami pinabayaan. Thank you, O God, sa patuloy na pagiging faithful. Thank you, O God, for your love na ibinibigay niyo po sa amin kahit hindi namin deserve, O God. And Lord, we want more of you, O God. And Lord, I pray, O God, na yung mga words na marireceive namin, O God, is hindi lang ito basta marinig namin, kundi may apply din namin ito. And Lord, I pray, O God, na ikay niyo po ang bawat isa sa amin, O God, and bigyan niyo po kami ng wisdom, O God, upang matutunan pa po namin mas lalong malalim ang iyong word, O God. And we lift up everything to you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. We're glad that we are here in the house of the Lord to worship Him and praise His name. Po. And this morning, we believe there is something more that God would want to give to each and every one of us. Amen? And before we have the word, let's have our declaration and let's have our prayer. Today, I will be taught by the Word of God. My mind is alert. My heart is receptive. I will never be the same. Heavenly Father, thank you for that willingness, Lord, for each and every one of us here present in this place to hear from you, to receive the word that you will give us this morning. Lord, give us the understanding. Lord, give us wisdom. Lord, give us the clarity of your word. Lord, O Holy Spirit, take hold of our hearts, take hold of our minds, so that indeed, Lord, you will be heard in power, Lord, in our midst as you speak to us. We honor you and we bless your name. In Jesus' name we pray. Amen. Ang month po ng April, sa lahat po na nagtatrabaho, ay ang month na kung saan kailangan hindi makalimutan yung A15. No? Sino po dito ang nakapag-file na ng kanilang ITR? Nakapag-file na po ba kayo ng ITR para po sa mga nagwo-work? Di ba po? Meron ng deadline, April 15, pero na-extend pa. Yan, no? Na-extend pa hanggang 1 month. Na-extend pa para to give way pa daw po doon sa hindi nakakapag-file. Pero dapat tayong mag-file ng ating BIR. Amen? Bakit po? It's our duty to our government. It is our duty as a citizen of the Philippines. Yung iba, ayoko na mag-tax kasi alam ko naman, ilalagay lang nila yan sa maleta, tapos gagamitin nila sa mga sarili nilang, diba? Pero alam nyo po, kailangan pa rin nating gawin. Dapat pa rin tayo maging mabuting mamamayan ng atin pong bansa. In the Bible, there was a specific instance wherein our Lord Jesus was required to give a tax. Alam niyo po ba yon? In Matthew chapter
17 verses 24 to 27. Let's have the Word of God coming from Matthew chapter 17 verses 24 to 27. Ayan po. When they came to Capernaum, those who collected the double drachma tax approached Peter and said, "Doesn't your teacher pay the double drachma tax?" Verse 25. "Yes," he said. When he went into the house, Jesus spoke to him first. "What do you think, Simon? Who do the earthly kings collect tariffs or taxes from? From their sons or from strangers?" Verse 26. "From strangers," he said. "Then the sons are free," Jesus told him. Verse 27. "But so, we won't offend them. Go to the sea, cast in a fish hook, and catch the first fish that comes up. When you open its mouth, you'll find the coin take it and give it to them for me and you." So nandito po tayo sa senaryo na kailangan magbigay ng, tawag po sa kanila noon, temple tax. Required po lahat na magbigay ng temple tax sa mga nasa hustong gulang na. Siyempre, galit ang mga Pharisees galit ang Pharisees sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang tanong kaagad kay Simon, yung bang nagbabayad ng buwis? Because it's a ground for them to arrest him, di ba? Pero makikita po natin, sabi ni Peter, oo naman. Tapos bigla siyang pumunta sa ating Panginoong Jesucristo. Sinisingil po tayo ng tax. Sabi na ating Panginoong Jesucristo, dapat ba ang anak magbayad sa ama ng tax? Nagkaunawaan na sila ni Pedro. Oo nga naman. Panginoong Jesucristo, temple tax yun. Ibig sabihin, sa temple yun. Dapat si Jesus hindi magbigay. Pero anong po ang sabi ni Jesus? So that we don't offend them, sige, bigay tayo ng tax. Magbibigay ako ng tax ko, and then, sama mo na rin yung sarili mo. Magbigay ka din ng tax. And lo and behold, one of the miracles that happened during that time is a coin that is found in the mouth of a fish. Exactly for the tax needed by Jesus and Peter. This is a great provision for the needed resources at that time. Hindi ko po alam kung ano ang meron tayo ngayon sa atin pong situation financially. No? Sabi nila, pahirap na raw ng pahirap ang buhay, no? Pamahal na mahal ang bilihin. Pero salamat sa Panginoon, no? Medyo nagkakaroon na ng adjustment ngayon, pababa. No? Pero I believe that is the answer to our prayers. God moves sa atin pong situation at maging doon sa atin pong mga kinakaharap sa ngayon. But I know still, many are facing economic difficulty, economic challenges. There are moments in life when our need arise. It arises in unexpected moment sa ating mga buhay. Sudden. There is a sudden responsibility that is passed to us.
There are situations that we do not plan but come sa atin. Hindi naman tayo prepared. Nangyari po yan kay Peter. Nangyari po yan sa sitwasyon na kanila pong hinarap. But how does God provide? He provides in a way that no mind can really think of. Now, when God provides, ano po ang nangyayari? When God provides. When God provides, makita po natin, it's always unexpected. It is always unexpected. God's provision often comes when we least expect it. No? During that time, ang hinahanap ni Pedro na sagot kay Jesus, pumunta ka doon sa ganoong tao, bibigyan ka ng, pahiramin ka ng pangbayad sa tax. At o kaya, pumunta ka kay Judas, mag-withdraw ka sa treasury dahil si Judas noon ang treasurer. No, but Jesus gave a specific instruction to Peter, at it's the least that he expects. It's the least that he is expecting from Jesus. Ang iniisip siguro ni Pedro, ano ba to? Pinangangawil niya ako ng isda para kuhanin yung coin. Kung kayo po, nasa lugar ni Pedro, inutos sa inyo na ating Panginoong Jesucristo. Of course, we know that sa ating time, Jesus is Jesus to us. We will obey because we know we have conception of who Jesus is as God. But during their time, ito yung mga pagkakataon na pinapakita ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang power sa kanyang mga alagad. But have you think of that Peter has also that double sabihin nating doubt. Nag-second think din siya na kailangan ba ito na gawin ko talaga? Kailangan na kasi. Sometimes God's provision is given in familiar places but releases in unexpected ways. Familiar po ba ang dagat kay Pedro? Yes. Familiar po ba ang pangingisda kay Pedro? Yes. Ano ang hindi familiar kay Pedro? Makakuha ng coin sa bunganga ng isang isda. Ang tagal niya ng fisherman. Ang tagal niya ng nangangawil o nangingisda. Pero hindi pa siguro naka-experience si Pedro na makakuha ng coin sa bibig ng isang isda. It comes in unlikely moments. Peter wasn't in a worship service. He was not in a prayer meeting. At that time, he was dealing with the tax issue. Ano po? That is unlikely. Sometimes God shows up in ordinary and even in stressful moments in our life. Ang Panginoon kasi, hindi siya dumadating doon sa time na masaya tayo. Madalas nararanasan natin yung kalapitan niya. Hindi pag masaya tayo.
kung hindi nandun tayo sa time ng ating kalungkutan. Hindi tayo lumalapit sa Panginoon at humihingi sa Kanya sa time na nag-uumapaw ang laman ng ating mga wallet. Hindi. Pero palagay ko, pagka yung takalan ng ating, kung may gumagamit pa po ba no, ng lata ng Alaska, na yung pagsalok mong ganun sa bigas mo, tok! Naku, tumunog. Ibig sabihin, isa lang ang ibig sabihin, di ba? Tumunog na warning, di ba? Palagay ko, malapit na tayo at tatawag na tayo sa ating Panginoon. Very stressful moments. In a time na naguguluhan tayo, nalilito tayo, dumarating tayo sa mga mahihirap na mga challenges sa atin pong trabaho, sa atin pong school, lalapit tayo sa Panginoon. Pagka nasa bingit na tayo ng ating health issues, lalapit tayo sa Panginoon. Ano po? In unlikely moments. And alam niyo po ba na napakaganda ng pangako sa atin ng Panginoon at sinasabi ng Kanyang salita? Sa Isaiah 65:24. Ano po sabi doon sa Isaiah 65:24? Isaiah 65:24. Sabay-sabay po natin basahin. Before ganda, di ba po? Before daw po tayo magsalita, before tayo merong iniisip pa lang natin, kino-contemplate pa lang natin, sabi, I will answer. I will answer. Bago tayo makapag-pray, sabi doon, He is already listening to what we are meditating, to what we would like to give to Him in prayer. Pag sinabi po natin, it's unexpected, hindi lang unlikely moments, kundi sa unlikely ways. Ibig sabihin, not logical. No? Kasi po tayo palagi, meron tayong mga methodologies, strategies. Di ba? Pag alam natin na magkukulang na tayo, uutusan na natin yung ating anak, bantayan mo ha. Pag dumaan yung mama na makapalang balbas, tapos merong sa ulo, sabihin mo kagad sa akin ha. Ambangan mo na. Di ba? Naghahanap kagad tayo ng solusyon. Diba? Naghahanap agad tayo ng solusyon. Yung iba naman nakikipagsapalaran sa sitwasyon ng kagipitan na. Diba? Yung gipit na. No? Tataya pa. Kasi baka itong piso ko tumama. Napanaginipan ko, ahas. Number 6 yun. Ipopompyang ko. Malaki-laki ang tama. Ibig sabihin, pag tumama ako, sagot lahat ang utang ko. Yan, no? Nag-uusap nga kami nung isang araw ni Kuya Rosie. Parang napapaligiran na talagang dapat ngayon, maging united tayo sa sa prayer. Kasi lahat ng mga, sabi nga sa terminology ng kapatid natin, Pastor, parang lahat yata na sa demonyo lumalapit na sa atin ngayon. Sabi ko, bakit naman? Diyan may gumagawa ng idol. Dito meron ng tayaan ngayon.
Doon meron ng inuman. Sabi niya, Pastor, nilalapitan na tayo ng lahat na sa demonyo. Sana naman po, wala akong makita mga taga-BLBC. Isang talon na lang sa bakod. Diba? Hindi na malayo. Hindi kasi dati, pag tumataas talaga ang tayaan, kasi tumataas ang jackpot. Dati nang re-raid ako sa SM may nahuhuli naman ako. Nakapila. Ang haba ng pila. Oh! Ba't nandito ka? Hindi, Pastor, napadaan lang ako. Grabe, no? Sana po, sa panahon ng pangangailangan, huwag mo nang itaya, no? Ipagtiwala mo na lang sa ating Panginoon, no? Huwag mo nang itaya. Kasi sabi niya, sasagot naman siya. Nakikinig naman siya. Because God is not limited to our methods. No, iniisip kasi natin palagi logical eh. Alam niyo po, ang daming ginagawa ng ating Diyos. Ang daming ginagawa ng ating Diyos na beyond what our mind can conceive. No? Pag pinapakinggan ko nga po yung mga testimonies ng mga taga North Point, nakakatindig balahibo talaga. Sabi ko, talagang God is working in Mindanao. I believe God is also will be working in Cavite. Amen? Opo, kasi doon sa kanila yung mga impossible nagiging ordinary na lang eh. Lahat ng mga impossible nagiging ordinary. Kasi meron silang palaging mga word ni God na pinanghahawakan, no? Meron silang mga word na pinananampalatayanan, no? And it comes in unlikely manner, unlikely ways. Meron doon mga nagpapatotoo na walang laman ng bangko nila, biglang may nagdi-deposit, hindi nila kilala. Hindi ko alam kung galing sa contractor yon, pero hindi mo na ite-trace yon. Paano mo pa ite-trace kung kanino galing? At hindi maliliit. Hindi maliliit ang mga pumapasok. No? Meron doon, nanalo siya sa raffle. Hindi niya na matandaan yung raffle na kanyang pinalalunan. Pinakukuha na sa kanya sa kasa yung kotse. Hindi pa siya nakakaalis sa kasa. Kasi meron dineclare doon na double blessing, twin blessing. Hindi pa siya nakakaalis sa kasa, may tumawag na naman sa kanya. Ready na po ang inyong kotse. 2 sa loob ng isang araw. Unlikely, it happens to them. It happens to them. Yung mga unlikely, impossible, nangyayari sa kanila. Pumupunta ang second in command ng PNP sa kanilang church. Member na ng church nila ngayon. Kaya ngayon, ang PNP, yung kanilang ngayon, meron na silang marriage encounter para sa lahat ng naka-uniform. Kasi yung second in command sa chief of police, member na ng North Point. Nandun na, napunta na doon. Paano nangyayari yung mga ganun? It's the move. It's the hand of God. When God moves, nothing is impossible. Hindi natin kayang ipaliwanag, hindi natin kayang isipin. Yan po yung sinasabi sa Isaiah chapter 55, 8-9. My thoughts are not your thoughts. Di ba po? My ways is not your ways. No?
Sabi po doon, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Kaya napakahalaga po, una, magtiwala tayo sa Panginoon. Pangalawa, wag nating ilimit ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Wag natin siyang ilimit. Of course, meron tayong participation. Of course, meron tayong gagawin. But don't limit what the Lord can do to you. It comes beyond human planning. Pagka po sinabi po natin in a likely manner. Pagka sinabi po natin in an expected manner. It comes beyond our human planning. Siguro po, iba sa atin, nakaplano na. Ano gagawin natin sa taong ito? Ayan, po. Nagkakaroon tayo ng self-evaluation, planning sa atin pong career. Ayan. Sa atin pong business. Diba? Meron po tayo niyan. Maliban na lang kung strike anywhere tayo. Diba? Pero kung meron ka talagang plano. Kung estudyante ka, plano ko na makatapos 4 na taon magmula ngayon. Ibig sabihin, first year ka. Diba? Gusto mo makatapos ng college, first year ka, after 4 years, after 5 years. Diba? Pero pagka hindi ka nagpaplano, diba, yung iba, ang nagiging course, 4, 3, no? 4 na beses nagiging first year, 2 beses nagiging second year, at natatapos ng wala. Hindi po yun ang pagpaplano, no? Ang nais po ng God, hindi lang po tayo, mag-depend sa atin pong planning. Pagka may plano po tayo, kahit na meron po tayong planuhin sa ating pong buhay, ilalapit natin sa Panginoon. Si Pedro nga, nung hiningan siya ng coin ng temple tax, hindi kagad gumana yung isip niya, saan ko kaya kukuhanin to? Pero maganda ang ginawa niya eh. Ano po sabi doon? Balikan po natin. Verse 26, ate. 17:26. Matthew 17:26. Ay, 25, ate. Iyan pa natin ng konti. Yan. Ano po ginawa ni Pedro nung hinihingan siya ng tax? Sumagot na siya doon sa Pharisee. Sumagot na siya sa nagtanong sa kanya. Pero, habang nag-iisip siya, anong ginawa ni Pedro? He went into the house. At sino ang kinausap ni Pedro? He spoke with Jesus. He had a conversation with Jesus. Before his strategy, before of the things that he thinks to do, he consults Jesus. Kaya nakakuha siya ng tamang sagot sa kanyang katanungan. Si Pedro nabigla kasi siya, pero hindi siya nagpadala sa kanyang pagkabigla. May mga bigla moments po ba sa atin? Yung hindi natin inaasahan
bigla na lang dumating. Bigla na lang nag-pop up sa buhay po natin. No? Biglang nagkaroon ng pagkakasakit. No? Biglang nagkaroon ng pagkalugi sa negosyo. Ako nga po, hindi ko na masyadong tinatakbo yung sasakyan ko. Sabi sa akin ni Kuya Roger, Pastor, parang ang dumi na ng sasakyan mo. Kasi punong-puno na ng alikabok kasi hindi ko na tinatakbo. No? Pero nagkaroon pa rin ako ng problema. Kasi na-flat pa rin. Akalain nyo, hindi na tumatakbo, na-flat pa rin. Sabi ko, ano ba naman to? Hindi ko na nga tinatakbo. Flat pa rin. Unlikely. Kasi hindi ko naman iniisip na mapa-flat pa. Siguro yung iba sa inyo, nakaka-experience ng mga unlikely moments. No? Yung bang biglang-bigla ka. No? Biglang may naningil sa'yo, hindi mo alam saan kaya kukuha ng pambayad. Hindi naman to nagbigay na senyales. Bigla na lang ako siningil. Diba? Pero alam po ninyo, dito po sa story na to, makikita po natin, Jesus was not caught off guard. We might be caught off guard by challenges, by trials, sa mga kawalan, but God will never be caught off guard. Palagi po siyang handa. Palagi po siyang may sagot. Palagi po siyang mayroong plano. Kahit na ikaw, walang plano sa buhay mo. Salamat ang Panginoon, meron. Dahil siya, simula pa lang, malinaw na plano niya para sa atin. Para sa iyo. No? Kasi sabi ng ating Panginoon, Jeremiah chapter 29 verse 11, For I know the plans I have for you. So may plano talaga siya. He was not caught off guard. Tanong, yung plano ba ni Lord at saka yung plano natin? Pareho. May plano siya. Pero yun din ba plano mo? Salamat si Pedro. Bumalik sa ating Panginoong Jesucristo. Nagtanong. Kinausap muli ang ating Panginoon. God has a plan for you and for me. Second, pagka sinabi po natin when God provides, ito po ay sinasabi po natin, unexplainable. Unexplainable. Pagka po kasi sinabi nating miracle, hindi po yan kayang i-explain ng logic at saka ng science. Ibig sabihin, wala pong pupwedeng makapagbigay ng tamang interpretasyon sa isang miracle. It defies natural reasoning. Normal po ba na yung binibili nating tawag nun, yung favorite nating isda, pampano. Normal po ba na yung pampano natin na binibili sa palengke, merong gold coin sa loob? Wala po. No? Hindi po normal yon. So, ibig sabihin, it defies human reasoning, it defies understanding, it goes beyond explanation. When a fish carry a coin. Alam niyo po kung ano yung specialization ng Lord? Alam niyo po kung saan ang specialization ng God? He is expert and He specialized in things that
we cannot explain. Ang specialization ni Lord, miracle. Tingnan niyo po, may pangangailangan sa wedding at Cana. Ano po ang pangangailangan sa wedding at Cana? Kailangan nila ng wine. May tubig. Ginawang wine. Kayang ipaliwanag? Hindi. May pangangailangan sa pagkain ang mga Israelites. Anong ginawa ng God? Umulan ng mana. Umulan ng pugo. Because God defies natural reasoning. No? It defies natural reasoning. God specializes in miracles, in things we cannot explain. Ano po ang sukatan para mapunta sa atin yung bagay na nais ng Lord na tanggapin po natin? Sabi po ng ating Panginoon, according to your faith. According to your faith. Palaging gano'n na sinasabi niya, di ba po? Be it done unto you. Luke chapter 1 verse 37, for with God, nothing is impossible. For the word of God will never, ever fail. What He promised, what He has said in His word, it will come to pass. Pangalawa po, pag sinabi po nating unexplainable, it demonstrates divine power. Kaya nga po unexplainable, Diyos lang ang makakagawa. This time, when the fish carries the coin, diyan po natin nakita that Jesus shows His authority over creation. That even the fish obeyed Jesus. Even the fish obeys Jesus. You know, the same God who created all things and can command all things is the same God that can meet your needs right now. Is it an amen? Amen. Yung mahina, hindi makakatanggap. Amen? Amen. Ayun. Sasagot na lang tayo ng amen. Parang wala pang faith, di ba? Paano naman tayo tatanggap nun? No? The same God that makes miracle is the same God that can meet your need and provide for what you need right now. Psalms 24 verse 1, He owns everything. Everything belongs to Him. That is why He can command, no? Lahat po ng mga bagay. The earth is the Lord's and everything in it, the world and its all people, sabi po doon, belong to Him. Pagka po sinabi nating it's unexplainable, it calls us to trust, not to figure it out. Unexplainable, miracle, breakthrough is not for us to figure it out. No? Minsan yung iba, nasa doubting moment pa, no? But when God moves, it's not for us to figure it out because He moves in impossible ways. God didn't ask Peter to understand. He asked him to obey. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, punta ka dun
sa sea, mangisda ka, at yung unang hihigit, buksan mo ang bibig, yun yung pambayad mo sa ating tax. Peter didn't ask Jesus. He just obeyed the command of Jesus. Why? Because Peter need not to figure it out. He need to trust and increase his faith. Because faith is not about figuring out God, it's about following Him. Kaya nga sabi po doon sa ating favorite verse, na maaring life verse nyo po, doon sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart, and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path straight. So trust God. When God moves, He always bypasses possibility or probability. Lastly, pag sinabi po natin, when God provides, it's not only masabi po natin na unexplainable, it's unmistakable. When God provides, there is no doubt about it. It was Him. Kasi pag lahat ordinary, pwede nating i-claim, kasi naman, dahil may ginawa ako, kaya ganyan. Siyempre, nag-aral ako, kaya pasado ako. No? Pero siguro, kung nag-aral tayo, pero hindi naman ganoon kataas ang ating antas palagi ng ating grado, bigla tayong naging perfect sa exam, siguro yon hindi lang dahil sa ating skill, hindi lang sa ating kakayanan, kundi dahil yon sa kilos ng Lord. So God moves. When God provides, there is no doubt about it, that it is Him. No po, when you have experienced itong mga bagay po na ito, lalo nating mapangahawakan yung kanyang mga salita. Have you come to a moment na masasabi po natin, hindi ko na ito gawa. Hindi na ito natural. Gawa na ito ng Diyos. Dumating na po ba kayo sa time na ganon? Meron na po ba kayo na experience na masasabi nyo, this is truly the hand of God? Alam nyo po, ibang level ng faith na pag narating natin yung ganong bagay. No? Hindi na to gawa ng tao, gawa na to ng Diyos. Pagka po kumilos kasi talaga siya, doon sa level ng faith na ibinigay natin sa Kanya, that we will be amazed. It's unmistakable that it is His hand who works. Kasi eksaktong-eksakto. It meets the need exactly. Yung coin na nakuha ni Peter, may sukli. May sukli po ba? Wala. In fact, ang hinihingi lang ng Pharisee, yung para kay Jesus, o damay pa, pati si Pedro, para siya, bayad na rin yung ITR niya. Diba? Hindi lang yung para kay Jesus, kundi sabi niya, pati yung sa'yo, bayaran mo na. No? At eksakto kung ano yung nakuha niya. God's provision is precise, not lacking, not excessive. Alam niyo po, pag dumating po tayo doon sa point na ang God ang nagpo-provide sa atin, hindi sobra, hindi rin kulang. Tamang-tama.
Alam niyo po, doon yung malalaman talagang galing to kay Lord. Kasi, hindi sumobra. Sana naman, sumobra. Hindi, saktong-sakto. Kasi, ang God, hindi po nagbibigay ng labis kasi ayaw niya ng ng may nasasayang. Gusto niya palagi kung ano yung kailangan, yun. No? Ganon kumilos ang Panginoon. Eksaktong-eksakto. He is always precise. Ano po? Kaya si Apostle Paul, dumanas po talaga siya sa life niya ng sabi niya nga, naranasan kong magkaroon, naranasan kong mawalan. Pero sa ano pa mang state, nandoon ang pagpapasalamat ko sa ating Diyos. Kaya sabi niya sa Philippians chapter 4 verse 19, "And my God shall supply all my needs according to His riches and glory through Jesus Christ." Kaya napakahalaga po, makita po natin, God provides for all our needs. He meets it exactly. Pagka po sinabi natin, it's unmistakable, it confirms God's involvement. Ibig sabihin, hindi coincidental. No? It was a divine intervention. When God moves, He makes His hand visible. Pag kilos talaga ng Panginoon, kita mo yung kamay niya ang gumawa nun. Minsan nga, nag-iiwan pa siya ng handprint niya. Visible na visible talaga. Siya yun. Walang iba. No? Talagang siya lang ang nakakagawa nun. Siya lang ang may kakayanan. It was not coincidental. Kaya sabi po doon sa Psalms 126 verse 3, "The Lord has done amazing things for us." What joy! Di ba po? What joy! God can only do the things that is amazing. God can do things that is wondrous. Di ba po? Beyond conception. And it strengthens our faith. It strengthens our faith. Again, what happened to the fish is a supernatural thing. But what separates supernatural to natural? What separates supernatural thing to the natural thing? Naisip po ba natin yon? What separates between the two? Parang parang si Superman. Anong pagkakaiba ni Superman sa man? Pag si Superman, kuha nyo kaagad, di ba? May super. Di ba? Ibig sabihin, iba kakayanan ni Superman sa ordinaryong man. Supernatural, ano pagkakaiba sa natural? May super. Ganito po yan. Pagka meron tayong pangangailangan, pagka meron tayong challenges, let the move of God happen. Let the supernatural happen. Pero, hindi po yun basta dumadating. Meron din po tayong assignment. Meron din po tayong assignment. Kasi sa supernatural, dalawa yan. Yung natural, sa atin yon. Yung super, sa God yun. Iwan na natin yung super sa God. Yung natural, gawin natin. Si Pedro, si Jesus, hindi ginawang parang magician.
'Di ba? Hindi parang magician si Jesus na kinuha dito yung coin ni, ito na, bayad mo na sa tax. Yung magician, kinukuha lang sa tenga yung coin. Hindi ganun ang ginawa ni Jesus eh. Ano sabi niya? Binigyan niya ng effort si Peter. Mangisda ka. Humuli ka ng isda. Kuhanin mo yung coin sa bibig ng isda. Yun ang pambayad natin. Bakit? Yung super, kay God yun. Yung paglalagay ng coin sa isda, sa God yun. Pero yung natural, kay Pedro yon. May part si God, meron tayong part. When God provides, we need to see that we always have a part with the work of God. Napansin po ninyo nung feeding of the 5,000, hindi niya pinaulan ng mana. Pwede naman. Hindi po umulan ng mana noon. Naghanap siya ng may dala ng fish at saka ng loaves of bread. And from that, minultiply ng ating Panginoong Jesucristo as He prayed to the Father. Merong natural, merong super. Yung super, sagad. Yung natural, naghanap si Andrew ng imumultiply ni Jesus. Sa wedding of Cana, hindi umulan ng wine. Pwede naman na umambon ng wine. Kaya namang gawin ng God yun. Pero hindi. Naghanap siya ng tapayan na may tubig. Ibig sabihin, may substance. Ano pa sabi niya sa mga tagapaglingkod? Fill it to the brim. Punuin nyo. Pinag-igib niya. Di ba? Ibig sabihin, may participation ang mga tagapaglingkod. Tayo po, meron tayong participation sa gagawin ng Lord sa buhay natin. Yes, God will provide. But we need to cooperate with God. And as we see that, as we experience it, it will strengthen our faith. Because every provision coming from God is always a great testimony. Yan, po. It's always a great testimony when God provides. Kaya nga po sabi doon sa 2 Corinthians 9:8, God will generously provide all you need. Para ano daw po? Then, you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Ganda, di ba po? Sinasabi na salita ng Panginoon, He will provide all our needs. Yung labis, pangtulong sa iba. God's provision may be unexpected. It may be unexplainable. But it will always be unmistakable. Before Peter cast the hook, God has already prepared the fish in advance. Because God provides. God provides. May your needs, may your challenges, may your situation be ministered right now. I declare through the Word of God that we receive this morning, that you receive the breakthrough, that you receive God's miracle, His hand overwhelmingly turn your situation into your advantage. Let's come to the Lord. Let's be on our feet and let's
respond to the Lord with the words that we received this morning. Salamat, Panginoon. Kayo ay Diyos na gumagawa ng higit kaysa aming inaasahan at iniisip. Salamat, Panginoon. Katangian ninyo ang isang Diyos na makapangyarihan. Salamat, Panginoon, na kami ngayon ay makatatanggap ng mga bagay na kamangha-mangha buhat po sa inyo. Ang nais ninyo sa amin, Panginoon, ay ang aming mataas na pananampalataya sa inyo at pagtitiwala. Lord, I pray right now that you minister, Lord, to every need, to every situation and challenges na aking po mga kapatid o ama. We declare, Lord, that we are victorious in your name. And indeed, Lord, we want to experience ang isang bagay, Panginoon, na masasabi namin, ito ay gawa walang iba kung hindi kayo lamang. Salamat, Panginoon, ipapakita niyo po ito sa amin. Ipararanas niyo po ito sa amin. Pararanas niyo po ito sa amin pong iglesia. So that indeed, Lord, we can carry, Lord, your glory. And so that indeed, Lord, we will be a testimony. Lord, dalangin ko po sa mga sandaling ito, as we receive your word, your living word, make it manifest to each and every one who is present here, that we will be amazed by the work of a powerful God. Lord, we thank you for the things that you will do. We thank you for the works that we will be witness. We will witness, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sa inyong pangako. Salamat po sa inyong kabutihan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ayan, good morning po sa ating lahat. Ayan, pwede po ba pakibati ang inyong katabi ng magandang umaga? Ayan. So lahat po tayo ay napagpala. Amen po ba ng salita ng Panginoon that really God is our great provider. So ngayon naman po, it is our blessing time. No po, alam niyo po yung laman ng ating envelope, no, yung laman ng envelope natin, galing din to kay Lord. No po, amen po ba? Si Lord din na nag-provide ng laman ng ating envelope. Kaya naman po, karapat dapat po na magbalik tayo ng ating pasasalamat. Sino po dito ang naghahabol lagi sa pera? Huwag niyo pong habulin ng pera. Ang hirap habulin, no? Para masyadong mahirap ang pera. Pero ang una nating alam niyo po ba kung sino ang taong hinahabol ng pera? Siyempre gusto natin yung pera humabol sa atin, ano? Alam niyo po ba ang ang taong hinahabol ng pera ay ang taong humahabol sa Diyos. Kaya tandaan po natin, huwag tayong mag-chase sa money. Ang i-chase natin, ang habulin natin, i-pursue natin ay si Lord sa buhay po natin. Sigurado ang pagpapala ay dadaloy po sa atin. Alam niyo po ang ganda ng promise ng Isaiah 1:19. Ayan, ate, paki-flash po yung ating verse. Isaiah chapter 1, verse 19. Ang sabi po dito, sabay-sabay po nating basahin, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. No po? So yung ating pagbibigay ng ating kaloob, it is the willingness of our heart. And it is our obedience. So himay-himayin po natin, no? Sabi dyan, willing. Ibig sabihin po, having a ready
surrendered heart to follow God. No po? So may commandment si Lord about giving our tithes and offering. It is our surrendered heart. No po? Obedient, ibig sabihin po, it's actually doing what God says. It talks about our action in giving our tithes. And sabi dyan, eat the good of the land, ibig sabihin po, we will experience God's blessing and favor. And that is the promise of God when we are obedient and willing to surrender sa ating Panginoon. So tayo po ngayon ay magbigay ng ating kaloob na may kagalakan, masaya ang ating puso at hindi napipilitan lamang. Sige po, tayo po ay magbigay po sa ating Diyos. And it will come back to you. Good measure, pressed down, chained together, running over, give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, chained together, running over, give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Let us all stand. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Let us pray po. Lord Heavenly Father, thank you for this day, O Lord. Salamat, Panginoon, sa maayos na panahon. Salamat, Panginoon, sa paggising mo sa amin this morning, O Lord. Salamat, Panginoon, sa mga blessing and provision, Panginoon, na pinagkakalob mo sa bawat isa. Sa work, Panginoon, sa mga sidelines, sa mga businesses, Panginoon, na iyong patuloy na pinagpapala, O Lord, dahil naging obedient po kami, Panginoon, sa patuloy magpapala sa amin, Lord. Ang mga kaloob, Panginoon, na meron kami ngayon na pinagkaloob namin sa iyo, Panginoon, magamit po ito sa kalalago ng iglesia mo dito sa lupa. And magkaroon po kami ng tunay na puso, Panginoon, na naglilingkod. Magbibigay po kami, Panginoon, ng naaayon na sa aming mga puso, O Lord, na yun po yung command mo, O Lord, sa amin. Yung blessing po na binibigay mo sa amin, O Lord, is palaging siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. But truly, Lord, yung faithfulness mo sa amin, hindi man po namin masuklian ito, Lord, ng 100%. But alam ko, Panginoon, nang dahil sa iyo, Panginoon, nabubuhay kami ng mga anak mo, O Lord. Nabubuhay kami sa iyong pagmamahal. Nabubuhay kami sa iyong kapangyarihan, O Lord. Magtitiwala kami, Panginoon, na lahat po, Panginoon, ng aming desire ng mga puso po namin ay ipagkakaloob mo. Maraming salamat po. Desire for in Jesus' name. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Ayan, dadako po tayo sa ating mga paalala at mga announcement po ngayong umaga. Ayan, so tayo po ay sama-samang nananambahan sa ating Panginoon and lagi tayong excited. Every Sunday po, 10 a.m., kita-kita po tayo. So, come before po ng 10 a.m. para po makapag-ready po tayo. And ganoon din po yung ating mga bata. So, marami tayong mga kids po ngayon sa ating pong Sunday School. Andun po sila. At ito po yung ginagawa nating prayer gathering every week. Every Wednesday po, ito po ay para ating church po. Ito po ay Google Meet. At sinesend po ito bago mag 6 p.m. every Wednesday. Ganun din po yung Saturday morning prayer po natin. Palakpakan po natin si Lord kasi kahapon po nag-host po tayo ng ating morning kaugnay prayer. Ayan, ang nag-speak po doon ay si Ate Elsha kahapon po sa morning prayer po natin. Kaugnay. So, salamat po sa Panginoon. So, tuloy-tuloy po yan ngayong Saturday. Every Saturday po yan, 5:30 a.m.
Ayan, so tuloy-tuloy din po, nagsasama-sama tayo sa ating cell group. Huwag niyo pong i-miss ang inyong mga cell group. Ayan, every week po yan. No? Weekly po ang ating meet up sa ating cell groups po. Yan, ito po yung mga social media platform po natin na pwede po ninyong i-follow. So meron tayong Facebook, meron po tayong Instagram and YouTube. So doon sa YouTube po natin and Facebook, doon din po pinopost yung ating pong live. So tomorrow po yan ipopost ng hapon. So pwede po ninyong i-follow, i-like, and mag-subscribe po kayo sa mga platform po na yan. May TikTok ba tayo? Wala yata. So yan po yung mga platform po natin. Ayan, so mamaya po meron pong SOL2. Ayan, 2:30, tama. SOL2, yung SOL1 po, wala po muna kayo dahil may baptism class po later. So 2:30 po yung start. So later po, April 19 po yun today, 2:30 po, sa lahat po ng tinap po namin na mag-undergo po ng baptism class. Dahil po next week is baptism day po natin. So mamaya po, meet po tayo dito po sa worship hall po. So every Friday, meron po tayong ginagawang prayer. Commanding prayer po yan. Every 6:30, every Friday po yan. So don't miss. So kita-kita po tayo every Friday po. So maganda pong mag-join and mag-participate po niyan. Ayan, sa ating pong next week na po ito, sa ating pong CASBC anniversary. Ito po ay gaganapin sa First Baptist Church sa Cavite City. So mag-enlist na po tayo ng atin pong, kung kayo po ay makakapag-join, ang start po nito ay 2 p.m. Tama ba, Pastor? Ang registration nito is 100 pesos for our food. Na po. So may kasama siyang food pero magbibigay po tayo ng 100 pesos. Bata, matanda, 100 pesos po yun. Okay po, next week po yan. Siguro tawagin ko si Ate Jane for this announcement sa enlisting po ng ating mga gustong mag-part ng ating dance ministry. Thank you po, Pastora. Ayan, this coming May 2 po, inaanyayahan ko po yung kids 12 years old below para sa category ng kids, hip-hop. And sa teens, meron po tayong contemporary and hip-hop. So, pwede niyo po akong i-approach para magpa-enlist po sa darating po na dance workshop. So, para po matanggalan po tayo ng hiya. Kung makikita nyo po, yung mga laging sumasayaw dito every Sunday, sila po ay produkto din po ng dance workshop last year. So, I hope lahat po tayo, ipag-join po na natin yung mga ating anak, yung kapatid, at pwede po pala sa mga mommies. Ayan. So, ayun. Pwede po sa mga mommies, hindi po pala to nalilimit sa, yung adult kasi tayo na for contemporary and hip-hop class. Ayun po. Sana po magkita-kita po tayo on May 2. Ayan, magandang announcement yun for the mamshi. It's our turn to shine na po, Ate Aida. Ayan, so salamat po Ate Jane. Starting May 2 po yun, tapos ongoing po every Saturday na po. So, ayan po yung ating church project. So, ibabalita po namin sa inyo ang mga kaganapan sa ongoing project po natin. So, ito po yung before. Ayan. May bagong model doon na nakatalikod. Sino ba yun? At ito na po yung kahapon lamang yata ito pinicturan na po. So, ayan na po yung project po natin, mga updates po sa project po natin. And regarding our pledge, so meron na po dyang ayan na po, nandyan po yan sa gilid if you want to mag-share ng inyong blessing, mag-seed para sa ating church. So, sulat nyo lamang po ang inyong pangalan, may mga numbers po doon. And per slot po, per box is 500 pesos. So, bibigyan ko po kayo ng isang idea din. Last week, sabi ni Pastor, isang sinuggest din niya, halimbawa, magkakatropa kayo, no? 3 slot, no? Ikuhanin nyo. Or halimbawa, kayo po ay estudyante, na syempre yung inyong ipon, natirang allowance ko, konti na lang. Halimbawa, kayo ay 5 magkakaibigan, no? So, 5 po kayo, mag-share po kayo nung isang slot. Tapos lalagay nyo po doon yung pangalan nyo. Or, suggestion din po na per cell group, meron din po ako narinig na ganang suggestion, per cell group, magkuha din po kayo ng slot. So, lalagay nyo ng pangalan, halimbawa,
Springtown Cell Group. Pwedeng ganun. Example lang kasi kahapon nag-start na yung cell group sa Springtown, aming opening. Ayun. So, pwede po yung ganun, na per cell group meron din po kayong seed. Alam nyo po, pag ang cell group po ninyo nagsiseed sa kingdom advancement, binibless lalo ni Lord yung cell group, nagmumultiply and nag-grow po. So, yan po yung lalong dadami. So, yan po yung ating project sa ating pong taas, sa upper room. Okay po, salamat po sa mga nag-pledge. Andun po yung mga pangalan po nila. Ayan, so ito na po, na-encourage po natin ang bawat isa, hindi lamang po ito sa mga estudyante. So tayo po ay ini-invite po para dito. Ang ating pong rate, as of now, April 6 to May 18 is 550. So sa mga estudyante, pwede na po kayong magbigay ng payment sa inyong cell leader. Kasi po, ang slot na gusto po natin kunin is Saturday, which is yun yung pinakamabilis pong maubos, yung July 25 po, yung batch 2. So magbigay na po tayo ng ating registration. Okay po. So next week din po is our baptism and family day. Palakpakan po natin si Lord sa mga kapatiran po natin, sa mga kapatid po natin nag-respond sa calling ng pagpapabaptize po. I think meron tayong 13 na delegates for our baptism. Pero mamaya po ay imimit po namin. So ang resort po na kung saan tayo magdadaos ng ating baptism and family day ay gaganapin po yan sa Golden Crown Resort. Iyan po ay sa Kawit. So, ang venue po na yan ay pagbaba ninyo po, kung kayo ay magko-commute, pagbaba nyo po ng Pure Gold, Kalayaan, maglalakad lang po kayo ng konti, makikita nyo po yung subdivision na Grand Centennial. Papasok lamang po kayo doon. Or kung kayo may sasakyan, nag-rent kayo ng sasakyan, nawe-waste na po siya or Google Map. Okay po? So, ang registration po natin ay 250. So, pwede na po kayong mag-send sa GCash ni Ate Esha or upon pagdating po natin doon. So, sa entrance, kung maniningil sa inyo ng 250. Kasi minsan pag nabasa ng lahat, nakakalimutan na yung bayad. Pero, yan. So, pwede na po kayo mag-GCash kung GCash payment po kayo. And potluck po tayo next week. So sa GC po, gagawa po ako ng list doon, ng list po ng food na dadalhin po. So pwede nyo pong i-enlist kung anong food ang dadalhin po ninyo para po hindi tayo lahat adobo. So maglagay number 1, adobo. Wala na magdadala ng adobo. Pwede adobong manok, adobong baboy, adobong pusit. So para po, syempre feasting yun, celebration po yun. Celebration natin yon sa mga binaptize po ni Lord. So, yan po, potluck po tayo. Yung kanin po, wag na po kayo magdala ng kanin. Ang kanin po ay sa church na po yon. At saka po yung mga utensils, lahat ng para po hindi na po kayo masyadong ma-burden. So, pagkain na lamang po. So, kung kayo naman ay wala talagang pangdala ng pagkain, sarili po ninyo ay mahalagang nandun po kayo. Po? Kaya kasi baka po maging ay hindi ako sasama, pastora, kasi wala akong pandala ng pagkain. Okay lang po yan. Just po. Pero syempre, mas masarap ang fellowship pag may mga pagkain. Okay po, ito na po yung ating mga celebrants ng ating April. So, si April Dayan ay nag-celebrate ng Monday ng kanyang birthday, 18th birthday. So, si Kuya Rod sa 16. Ayan, so binabati natin po si Kuya Rod na nasa Capiz. Si Tita Maricel, magbe-birthday po siya sa 22. And of course, si Kuya Jap. Ayan. Umiling na agad. At syempre sa 28, si Ate Rap. Ayan. YouTube. Bakit iba? Sino yun? Ba't may ibang picture? Naging na. Okay. Parang si yung Barreto yata. Okay, so si Rafi po ay 28. Si Sophie sa 29, Meron pa ba? Tingnan natin yung birthday po muna. Si Lottie, ayun, sa 30. Okay, grabe. So, salamat po sa Lord sa mga nagbe-birthday. And natapos na po ang anniversary ni Kuya Boy at ni Ate Edna. Sila po yung parents nila, Ate Ning na nasa US. Si Kuya Jap and si Ate Pau noong 10, nag-anniversary.
po sila. And ngayon naman po, I'd like to recognize ang mga nag-graduate. Papalakpakan po natin yung mga nag-graduates po natin for the school year 2025-2026. Ayan, sino po yung mga nandyan? Ayan, so si Kuya Miguel, nag-graduate siya ng grade 12, tama ba ate? Grade 10, ayan, wow. So tayo naman, Kuya Miguel, para makita kanila. Ayan, congratulations. And of course, si Kuya Yuri Patricio. Ayan, so congratulations. Si Sam, nag-graduate po siya ng grade 6. Si Yuri pala ay grade 12, so college na siya incoming. At si Ate Julia, ito ba si Julia? Ayan, si Julia, nag-graduate din po siya ng grade 6. Meron pa po ba? Ay, ayan, si Dayan. Wow, siya po ay nag-graduate grade 12. Ganon din po si Atasha, grade 12 graduate. And si Alira. Wow, ang dami natin mga graduates po. And si Ate Step. Nag-graduate po siya ng grade 12. So mga college na. Si Alicia. So ito, graduate ng college. Ano ba si Alicia? Yan. So Alicia, congratulations. Yan. So congratulations po sa lahat ng ating mga student. Even po yung mga may na-recognize na with honors, with high honors, with highest honor. Congratulations po sa inyong mga mga achievement, no. It is really a wisdom and knowledge from the Lord, no po. So God bless po sa bawat isa po sa atin. Tawagin ko na po si Pastor Mark. Nais ko po na tawagin lahat ng mga present na graduate dito sa harapan, and we'll pray for them for another level of their academic years na kanila pong si Steph, si Dayan, si Alira and Atasha, si Miguel. Ayan, pagpe-pray po natin sila. Kompleto na po ba? Meron pa po sa baba. Si Sam. Sino ba po? Si Yuri. Nandiyan po ba si Yuri? Nasa baba. Ayun na si Julia. Sige po, tayo po ay tumayo and let's pray for our graduates. Let's continue to lift them up to the Lord. Heavenly Father, thank you po sa inyo pong kabutihan, sa mga kapatid po namin na nagsipagtapos ng kanila pong pag-aaral sa 2025-2026. Salamat po, Panginoon, na kayo po, O Diyos, ang patuloy na papatnubay sa kanila sa panibagong level ng kanila pong pag-aaral at maging sa next season, Panginoon, na inihanda nyo po sa kanila. Dalangin po namin ang karunungan, patuloy na ipagkaloob nyo po sa kanila. Ang pagpapala, Panginoon, na inyo pong ibuhos at patuloy, Panginoon, na i-provide nyo po ang mga pangangailangan upang patuloy, Panginoon, na sila ay matustusan sa kanila pong pagpapatuloy. Dalangin ko po, Panginoon, ang inyo pong kabutihan, ang kanila pong maranasan. Patuloy, Panginoon, na bigyan nyo po sila ng godly wisdom na sa inyo nagmumula, na ang kanila pong pag-aaral, Panginoon, ang journey nila sa kanila pong pag-aaral ay tunay na maging magandang preparasyon para sa maliwanag na future na inhanda nyo po para sa kanila. Lord, salamat po sa kanila pong mga buhay. Tinataas po namin sila sa inyo sa mga sandaling ito. Kami po nagpapasalamat sa mga bagay na inyo pong ginawa sa kanila pong mga buhay. Sa inyo pong papuri, sa pangalan namin, Panginoong Yesus. Amen. Ating pong awitin ang ating last song and benediction.
Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. 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 Amen and amen. God bless po.